Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW KSA. Isang paalala po ito sa mga Pilipino mga kababayan natin na gusto mag-ibang bansa dahil kayo po madalas sa bibigtamahin ng mga ito mga kababayan. At wag po kayong maniniwala. Hindi porket nasa loob ng DMW ay legit ang kumakasab sa inyo na recruiter. Gaya po na ito na hinuli ng DMW at ng mga pulis na illegal recruiter na kumakausap mismo sa mga aplikante sa loob mismo ng main branch ng Department Migrant Workers sa lugar na Ortigas mga bayan. What's up po ang mga nagbabagang balita na ito? Isang manong illegal recruiter sa loob mismo ng tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong. Ang recruiter naniningil kapalit ng mas mabilis na proseso para makapagtrabaho sa ibang bansa. Normal lang na nag-uusap ang lalaki at babaeng yan sa waiting area ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong kaninang umaga. Maya-maya, may inabot na pera ang lalaki sa babae. Rito na lumapit ang mga operatiba ng DMW at pulisya para hulihin ang babae na isang illegal recruiter umano. Ayon sa nagpakilalang biktimang si Alex, nitong Martes na makilala niya ang umano'y recruiter na si Marjorie, hindi niya tunay na pangalan. Nakita niya raw si Marjorie na may kinakausap na ibang aplikante sa labas ng DMW. Dahil sa kagustuhang agad makapag-abroad at makapagtrabaho, naengganyo siya sa alok na trabahong tagapitas ng prutas o fruit picking job sa Japan. Lalo na nang sabihin ni Marjorie na ang buwan ng sahod ay aabot daw sa 77,000 pesos. Si Marjorie na raw ang bahala sa pag-aayos ng lahat ng dokumento pero may kailangan daw muna siyang bayaran. Hiningaan niya ako sir ng pira kaagad ng pang-iyos daw na 250 at yung Eric na 250, 500 kaagad sir. So, ma'am, wala akong dalang pira ngayon, pamasahe lang to. Baka sa sunod na lang. Kaninang umaga, humirit si Marjorie kay Alex ng mas malaking halaga para mauna raw itong makalipad. Para may process daw yung papel ko, pinapahanda niya ako ng 13,500. Lahat na yun? Lahat na ba yun, sir? Lahat na yun. Dito na nagduda si Alex kaya't humingi na siya ng tulong sa DMW at sa mga pulis. Agad nagsagawa ng entrapment operation at naaktuhan si Marjorie. Ayon sa DMW, batid nila na may mga illegal recruiter na kumakausap sa mga aplikante sa paligid ng tanggapan. Pero tinitiyak nilang lagi silang nakabantay. Pero kung sa loob nga ng mismong tanggapan may mga naglipa ng illegal recruiter, paano pa kaya sa labas? Nitong February 21, nahuli rin ang isa umanong illegal recruiter sa Quiapo, Manila. Nag-aalok naman siya ng trabahong waiter sa Poland. Pero kailangan munang magbayad ng 15,000 pesos na placement fee. Nakakulong na pareho ang dalawa umanong illegal recruiters. Nagpaalala naman ng DMW sa mga Pilipinong nais magtrabaho abroad na huwag agad magtitiwala sa mga nagpapakilalang recruiter, lalo kung hindi sila konektado sa anumang manpower agency. Kailangan may ipakita lisensya mula sa DMW. At kung may office man, kailangan nakadisplay prominently yung lisensya. At kung may nakadisplay man na lisensya, i-verify o i-check sa DMW kung totoo yung dinidisplay niya. Sa mga kababayan natin na gusto lagi madalian na makaalis papuntang abroad, dumaan po tayo sa tamang proseso mga kababayan dahil mismo sa loob ng DMW ay may mga illegal recruiter dyan na pwedeng kumausap sa inyo at sa mga aplikante dyan. Kaya mga kabayan, sa mga ganitong sitwasyon, kapag may kumakasap sa inyo mga kabayan, huwag nyo pong entertainin. Doon lang po dapat kayo sa opisina nakikipag-usap o nakikipag-transaksyon sa loob ng DMW dahil kayo po madalas nalolokohin ng mga illegal recruiter na ito at minsan nakapagbitiw pa kayo ng malaking pera dahil sa panahon ngayon mga kabayan ay sobrang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan lalong-lalo na sa mga aplikanteng gustong mag-ibang bansa. Kaya bilang aplikante kagaya nyo mga kabayan ay maging wise din po kayo. Panoorin nyo po sa YouTube ang mga tutorial kung ito ba'y legit ang agency o mga tauhan ba ng ahensya ang kumakausap sa inyo mga kabayan. At sa totoo lang mga kabayan, real talk lang. Karamihan po sa ating mga kababayan Pilipino ay gustong madalian na makaalis papuntang abroad. Kaya laging naiisahan ang mga taong nagmamadaling mag-abroad mga kabayan. Maging wise po tayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pag-apply papuntang abroad. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Sana po may mga napulot po tayo mga aral sa mga balitang ito at maging alerto po tayo sa mga illegal recruiter dyan
kahit mismo sa loob ng DMW, maging maingat po tayo sa mga kumakausap sa atin dyan, mga kabayan. So maraming salamat, mga kabayan. To God be the glory.